Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansang Pilipinas. So ang video ito ay mula kay Sa Iyong Araw. So meron itong pamagat na nakakalungkot pero panalangin na lang ang magagawa natin. In really, may matalinong payo. So ano kaya yung matalinong payo niya, no? Kasi yung sa WPS ayaw ko ng payo niyang yun eh. So again, bago natin simulan, Sa Iyong Araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, mabagat ng video ito, nakakalungkot pero panalangin na lang ang magagawa natin. And really, may matalinong payo. So speaking of panalangin, parang ano ba yun? Prayer rally or yung prayer rally ba, mako-consider na ba yun as panalangin ngayong nambibira din sila? No? So again, Sa Iyong Araw, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe, start. Marcos chief legal advisor warns against efforts to spare Vice President Sara Duterte from impeachment complaints. Juan Ponce Enrile made those remarks as pro-impeachment groups urge congressmen not to delay actions on the complaints. Again, Kuya report. Well, you know, JP is one of our best legal thinkers in the country. Will be very problematic. Wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng quorum. And so as a practical matter, the timing is very poor. Isang nakakagulat na balita, The timing is very daw eh. mga kaibigan, na tila nagbago ang ihip ng hangin dahil si Pangulong Bongbong Marcos ay tila ba gusto nang makulong si VP Sara. Hala. Ang matalinong payo ni Hala. Ano na yan? Gusto mo daw makulong. Kasi kung sasabihin naman ni BBM na parang wag niyong ituloy yung impeachment, hindi din naman naniniwala yung taong bayan eh. So kapag sinabi ni BBM na parang sige, impeach na yan. So edi sasakit yung puso ngayon or dibdib ng mga ng mga DDS nito, men. Enrile na hindi mo dapat palampasin. Halika, Okay, ano yan? atin itong pag-usapan, mga kaibigan. So payo from one of the immortal people in the world, person. In the Philippines. Mainit na balita tungkol sa impeachment na isinusulong laban kay VP Sara Duterte Carpio. Isang matalinong payo mula kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang umalingaw-ngaw. At hindi ito simpleng opinyon. Ang tanong, tama nga ba si Enrile? At sumasang-ayon nga ba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang Iglesia ni Cristo ay may punto? Okay, so tingnan natin men or pakinggan natin kasi hindi naman ibig sabihin sobrang tagal mo na dito sa mundo, nauna ka pa sa mga lolo namin, tama na yung lahat ng sasabihin mo, di ba? Gaya nga nung issue sa WPS na parang kaya na ba nating umano ng China ang labanan? So hindi natin magets men. Sino ang INC sa usaping ito? Maraming nagtatanong, Sino? ano nga ba ang papel ng INC dito? Ang Iglesia ni Cristo na kilalang may malawak na impluwensya sa politika ay mariing tumutol sa impeachment laban kay VP Sara. Sa kanilang National Rally for Peace, sinabi nilang maaaring magdulot ng masalimuot. Kaya nga medyo 50-50 din talaga yung side na yun kasi parang inaano lang kasi ng INC yata na parang for peace. So it means for peace dapat hindi sana mag-aaway yung vice at yung presidente. Something like that. Pero parang ang lumalabas kasi dito, pinipigilan nyo lang yung impeachment eh. Kayo ba napapansin nyo rin yun? Kasi kung hindi nila pinipigilan yung impeachment, edi sana tinitingnan din nila yung side na may mga nawawalang pera. Diba? Confidential funds, million din yun. Diba? Dapat tingnan din nila yun kasi di pwedeng idaan sa peace yun eh. Kasalanan yun eh, pera ng taong bayan yun eh. Diba? Tapos idadaan sa peace lang. Na epekto sa bansa ang naturang hakbang. Pero bakit? At dito papasok ang babala ni Enrile. Ang impeachment ay isang legal na proseso, hindi isang laruan, ika pa ni Enrile. Ngunit ang Oo nga, tama naman. Legal na proseso naman talaga. Kaya nga, yung sa kabila naman, yung mga supporter nila doon, ayaw namang idaan sa proseso. 'Di ba? Hindi naman sila naniniwala sa tamang proseso. Gusto nila na wag i-impeach kahit na ano pa yung kasalanan ng ginawa ng amo nila. Yun yung dapat masusunod para sa kanila. mas nakakabahala ayon sa kanya ay ang posibilidad na magtakda ito ng mapanganib na president. Kung susundin ang ganitong argumento, ang bawat susunod na administrasyon ay maaaring maipit sa parehong sitwasyon, isang cycle ng walang katapusang impeachment. Pero Pwede din. I mean, tama naman, may point din naman yun na pwedeng gamitin yan every time.
kapag halimbawa nasimulan yan, tapos impeachment lang, tapos yun nga, in next administration, ganun din. Pero di din natin pwedeng walain sa isip natin na kapag malinis ka naman, wala ka namang ginagawang kalokohan, paano ka naman hahanapan ng butas, di ba? Dapat siguro kapag naging politiko ka, like wala talaga, like zero talaga yung intention mo na, some kind ma-involve sa mga ganyang mga pera thing na nawawala. Di ba? Kasi yung mga yan na 125 confidential funds, millions, sila lang din naman talaga gumagawa niyan eh. Di ba? Tapos hindi pa nila nalulutas, hindi pa nila sinasagot. So, mas lalo talaga silang madidiin. Hindi ibig sabihin na may impeachment, talaga ng administrasyon. Wala. Meron silang dyan, meron silang pananagutan dyan. Nabutasan sila. In short, nabutasan sila. Ganun. Ayon ba si Pangulong Bongbong Marcos? Habang nasa Leyte para sa turnover ng pabahay para sa mga biktima ng Yolanda, binigyang pansin ng Pangulo ang opinyon ni Enrile. JPE is one of our best legal thinkers in the country. Tama siya, magiging problematic ito. Pero hindi rito natatapos ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niyang may mandato ang Kongreso sa pagproproseso ng impeachment cases. At dito nagiging mas interesante ang usapan. Tama. Sakto, timing ang problema. Para sa Pangulo, hindi raw angkop ang timing ng impeachment laban kay VP Sara. Wala ng congressman, wala ng senador, dahil wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng quorum. Tama naman. 'Di ba? Hindi na talaga siya matututukan. Pero yun nga, as per analysis ng iba nating mga some kind BBM solid mas maganda daw na gawin yung impeachment or ituloy yung impeachment after election na. Or after na may madagdag na mga senador na against sa DDS. Kasi sa ngayon daw medyo tagilid daw tayo. 'Di ba? Kaya daw ang dapat natin gawin, ilaglag natin si Bato, ilaglag daw yung yung mga nasa line-up nila Digong. Grabe yun. Pagyan na sila, hindi tayo makakapagbuo ng quorum, sabi niya. Kaya naman, bilang practical na usapin, ang impeachment ay tila isang malabong usapin sa gitna ng papalapit na halalan. Dito pumapasok ang matalinong payo ni Enrile. Ngunit ano nga ba ang dapat gawin? Ayon kay Enrile, ang impeachment ay hindi dapat gawing shortcut sa pag-alis ng opisyal na walang sapat na ebidensya. Sa madaling salita, hindi ito dapat Tama naman na hindi naman talaga pwedeng gawin siya ng walang sapat na ebidensya. Kaso maraming ebidensya. Sobrang daming ebidensya tapos hindi pa nila naka-counter, 'di ba? Tapos syempre yung mga tagahanga nila sa kabila, wala na silang pake kahit na may ebidensya pa diyan. Ang importante sa kanila, mananatili sa trono yung sinusuportahan nila. Bulag-bulagan ba? Parang ganon. Sa opinyon ng sinuman, kahit pa ito ay mula sa isang malawak na organisasyon tulad ng Iglesia ni Cristo o ang INC. Ngunit paano kung ito ang mangyayari? Habang may malinaw na pahayag ang Pangulo na hindi sang-ayon sa timing ng impeachment, ang tanong ay nananatili. Ano ang magiging epekto ng posisyong ito sa politika ng bansa? At higit sa lahat, paano ito tatanggapin ng publiko? Kung may natutunan tayo rito, ito ay ang kahalagahan ng maingat na pagsusuri sa bawat kilos, lalo na kung ito ay may implikasyon patungkol sa politika at implikasyon sa pambansang usapin sa dulo ng araw. Tama naman, men. May masusing pag-iingat naman talaga yung ginagawa ngayon ng Senado, ng Quadcom or whatsoever. Kaya nga sila mas lalong lumalakas yung loob nila kasi yung mga ebidensya laban sa mga Duterte ay nadadagdagan. So kumbaga parami ng parami ba? So mas lalo silang naging motivated tuloy. 'Di ba? Mahalagang magtanong, ang impeachment ba ay para sa bayan o para sa pansariling interes? Kaya naman, well, yung pansariling interest, pwede din siyang pumasok na halimbawa ganyan yung administration or yung sa kontrapartido nila or sa kabila. Of course, makukonsidered pa rin yun as tawag dyan, pansariling interest in a way na parang umayon lang talaga sa kanila yung panahon. 'Di ba na parang kung matanggal ka, kung hindi ka matanggal, okay lang. Pero kung matanggal ka, mas okay. So something like that, parang magbe-benefit din sila. 'Di ba? About naman dito para sa bayan. Of course, para sa bayan, men. 'Di ba? Especially like that, lantaran yung mga pagnanakaw ng pera. Lantaran yung mga issues, 'di ba, na nawawala bigla yung pera. Of course, para sa bayan. 'Di ba? bago ka magbigay ng opinyon, magtanong ka muna
Kanino ka papanig? Kay Pangulong Bongbong Marcos, kay VP Sara, kay Enrile ba, o sa INC? Actually, hindi naman talaga natin kailangang pumili sa kung sino yung papanigan natin sa mga to. Ang papanigan lang natin is yung tama. Kasi hindi din natin alam, though hindi ko hinuhusgahan agad or something like that. Baka next administration, iimbestigahan na naman ng Quadcom si PBBM. Doon na naman, doon aaringasaw yung mga tawag dyan, mga baho niya, wag naman sana, something like that, or sana wala, di ba? Pero kapag dadating yung panahon na yun, syempre, need din nating, tawag dyan, makinig, or maging open-minded ba? Hindi porket, grabe, sinuportahan ko ng buong 6 na taon to. Ngayon, magbubulag-bulahagan ako kahit alam ko na sobrang napakaraming ebidensya na magtuturo na ginagawa niya nga ito or ito yung mga kabulastugan nila dati. Hindi tayo pwedeng magbubulag-bulagan dun, men. Dun lang tayo sa tama, If you know what I mean. Tuloy. Marika 6 verse 8, ipinakita ko sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon, kundi ang gumawa ng katarungan, ang magmahal sa kagandaang loob, at ang lubakad ng may kapakumbabaan sa harapan ng iyong Diyos. Ang Amen. talatang ito ay isang paalala sa atin kung ano ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa, lalo na sa mga namumuno sa gitna ng kontrobersya at diskusyon sa impeachment, ang paggawa ng katarungan, pagpapakita ng awa at paglakad ng may kapakumbabaan ay dapat na manatiling gabay ng lahat mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa karaniwang mamamayan. Ang katarungan ay hindi lamang para sa ilan, kundi para sa lahat. Ang bawat desisyon Tama. ay Tama yun, agree ako dun. Para sa lahat sana or para sa lahat talaga. Kaya nga yung naman men sa INC naman, of course, na-appreciate ko talaga na gusto talaga ng peace ng INC. Pero syempre, bago natin puntahan yung tawag word na peace, of course, need din natin siyang timbangin ba na pwede bang i-peace to? Na parang may nawawalang pera Hindi ba? Something like that ba? dapat itaguyod ang kabutihan at maiwasan ang pagkakawatak-watak. Ang talatang ito ay nagtuturo na ang tunay na pamumuno ay mayroong malasakit sa tao at laging nakaangla sa utos ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ang So, yun lang naman. So, again, yung video to ay mula kay sa iyong araw. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video. At, yun men, sa iyong araw, original video link in the description box below. Subscribe nyo rin, panoorin nyo. Tapos, yun, supportahan nyo rin siya, kung gusto nyo maging updated sa mga ganitong usapin. Tapos, syempre, again, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, malinaw na malinaw yun. Yung naman talaga yung sinabi ni Enrile, syempre, the immortal one in the Philippines, may point din naman talaga yun na kapag mag-succeed yung impeachment ngayon ni VP, next administration, pwedeng mangyari ulit yan or pwedeng abusuhin siya. Pwedeng time will come, lalabas na sisiraan na lang yung tawag dyan, hindi nila nagustuhang politiko, something like that, or tataniman ng ebidensya, something like that. So, pwedeng humandong sa ganyan sa hinaharap. Kaya, may point din talaga yung sinasabi ni Juan Ponce Enrile. Pero at the same time, yung mga ganito na parang, sobrang lantaran na nga yung mga kasalanan na pinaggagawa niya, di ba? Sobrang napakalaking questionable yung mga nangyayari sa tawag dyan, sa pag-handle ni BP Sara ng pera niya, ng confidential fund, something like that. So may mga ebidensya doon, tinatanong naman siya, pinapa-explain naman siya, pero hindi niya ma-explain, di ba? So since hindi niya ma-explain, anong tawag mo doon? Di ba? Alam nga namang sabihin natin na nagsasabi niya ng totoo, hindi niya lang masabi, something like that. Di pwede yun. Kapag may ibinabato sa'yo, need mo siyang sagutin with an evidence, with a facts, or something like that. Para lang malinis yung pangalan mo. Di ba? Kung gusto mo lang naman. Pero yun nga, nakakapanduda kasi parang ayaw niyang linisan yung pangalan niya. Yung nga, nabutasan siya doon kay, yung piato, something like that. Tapos hindi pala totoong tao. Di ba? Something like that. So parang siya lang din yung gumagawa ng rason, ng sarili niyang para, mapanagot siya. Parang lang yan men ba? Di ba? Tayo, may mga family tayo, something like that. If ever men, yung kamag-anak na, miyembro ng pamilya natin, nakatsugi ng tao or nagnakaw sa ibang tao,
ano lang ba yun? Tawag dyan, hahayaan na lang natin. Hindi na lang natin isusuplong sa pulis kasi yun nga parang masasad yung family natin, mawawalan tayo ng miyembro ng family, something like that. So parang for love, para sa ikakatahimik ng pamilya, para sa peace of mind ng pamilya, wag na lang nating isuplong yung ano natin. Pero di natin mawawala sa sarili natin na may ginawa siyang mali. Need niyang pagbayaran yun para matuto siya at hindi na maulit yung mga ganon or magiging magiging mindful na siya. So same lang din yan dito na porkit pwede siyang makaapekto next terms or next administration na parang pwedeng abusuhin yung ganyan. Siyempre, iba pa rin kapag halimbawa ganyan, lantaran na yung mga ebidensya. 'Di ba? Kaya nga payo natin sa mga politiko, kapag nasa posisyon kayo, wag na wag kayong gagawa ng kalokohan. Kung ayaw nyo, kayo yung pagdiskitahan, pag-initan. 'Di ba? Kasi wala namang maibabato sa inyo kung wala talagang ebidensya. Pwera na lang kung kung may mga nakaplanted na mga evidence. Kayo ba guys? Do you think ba yung mga issues sa confidential funds? Do you think planted ba yan? Yung kay BP Sara. Yung mga issue ni BP Sara, do you think planted ba yan? Or gawa-gawa ba yan? May mga ebidensya Sige, sabihin na natin na what if planted yung ebidensya. Pero tatanungin ko kayo, do you think yung mga ebidensyang yan planted ba yan? Diba? Comment down below. So, again, hanggang dito na lang muna. So, sa iyong araw, Filipinoicy, like, comment, share, subscribe. Filipinoicy,